Sabi niya, "Oh, Shelo Magno, kailan si BBM mo magpapa-hair follicle drug test?" Akala niyo ba pinagtatakpan namin 'yan? FYI, nung panahon ni Duterte na siya yung may health problem, ay sinasabi na namin na karapatan ng public malaman ang health status ng presidente. 'Di ba, Prof. Dan? Yep. Ano yung legal basis nun on bakit kailangan alam ng public ang health status ng presidente? At ito po yung consistency. Regardless kung sino yung presidente, wala kaming pakialam. Ang posisyon namin ni Prof. Dan, kailangan alam ng tao ang state of health ng presidente. Please explain the legal basis for that. May constitutional provision po saying na in cases of serious illness, i-disclose dapat ng presidente yung kanyang kalusugan. At bakit natin nilagay yan? Kasi nung panahon ni Marcos Sr., nawawala po siya sa public eye. Tsaka which becomes evident kasi si Marcos everyday, he makes it the point. Nakikita mo siya. Lagi siyang nandyan. The Marcos Sr. Oo, nawawala siya. So tapos may picture na lalabas, binabasa niya yung dyaryo yesterday to prove na buhay pa siya. And hindi pwede yung ganun. Kasi as a country, we need to know who is in charge. Yeah. So kung may serious illness, dapat i-report. Ang problema, nung time ni Duterte, di ba naalala nyo yung hindi mo na maiintindihan kung ano yung sinasabi niya, burning witches at the stake. Di ba? At tayo na may pandemic, kaya kailangan natin ng malakas na leadership. Nagsamanga ng kaso sila Dino De Leon to. And pinapamandamos niya, sabi niya, nasaan yung mga health record mo? Panahon to ni Duterte, ha? Kaya lang inisip ko tuloy ngayon paano yung nire-reconcile yan eh. Kasi nung panahon ni Duterte, panahon ng idol nyo, ayaw nyo siyang ipa-disclose yung kanyang health status. So ngayon, you're demanding that kay BBM. Dapat consistent kayo. Kung noon dinidemand nyo yan, dapat dinidemand nyo din yan ngayon. Because, as I said, ang loyalty nyo ay nasa polisiya. Ano yung karapatan natin bilang mga mamamayan na dinidemand natin ang naayon sa konstitusyon. Hindi lang dahil idol nyo at ngayong kaaway ng idol nyo si BBM, hinihingi nyo yan kay BBM. Dapat hinihingi yan sa lahat ng presidente. Pero, alam nyo kung anong defense ngayon yan. Kaya may defense yung administration dahil sa Supreme Court decision noong panahon ni Duterte. Paki-explain, Prof. Dan. Kasalanan ng panahon ni Duterte kung ba't hindi ma-disclose ang health status ng presidente. Sabi FYI. ng Supreme Court, ang mandatory daw. The Supreme Court na mostly appointed ni Duterte. I said, but that's factual. Okay. Diba? Ang discretionary diyan ay yung paraan kung ang discretionary kung i-release ba nila o hindi. Hindi daw mandatory na i-release. Oo. So anong mandatory? Mandatory magpa-check up. Pero hindi mandatory i-release yung result. Ganon. Lahat naman tayo mandatory dapat nagpapa-check up every year. Yun nga. So discretionary daw yan sa part ng Office of the President. And I disagree with that kung basahin natin yung record ng Constitutional Commission because if you read it, sabihin nila may karapatan tayong malaman ang kalagayan ng kalusugan ng presidente at may tungkulin ang presidente na ipaalam. Diba? Yan yung mga bagay. If you have those two, pwede kang mandamo. Your Honor, pwede mo bang utusan ang Office of the President na i-release yung kanilang based on the constitutional provision na binanggit ko kanina. Ngayon, sige, so pumunta na ngayon sa court, no? Today, yung mga alay ng mga Duterte na pumunta sa court para mag-demand ng disclosure ng health status ng presidente and require a hair follicle test. Diba? So, of course, we support that. Pinagtatawanan lang namin kayo kasi parang dati ayaw nyo, tapos ngayon gusto nyo, napaka-bias, diba? So, check your biases. Nakakahiya kayo eh, diba? Dapat hindi pa napanahon yung inyong policy. Dapat applicable sa lahat ng politiko. So, ang interesting ngayon, pag inakyat yan sa Supreme Court, how will the Supreme Court make a decision? They can say, we already ruled on this. At sabi namin doon sa De Leon versus Duterte, discretionary lang. Kung gusto nilang ilabas o hindi. So they will follow
they will just repeat what they previously said nung time na dinidemand natin na i-disclose yung health status ni Duterte. Or, of course, hindi naman laging consistent ang court in terms of following precedent. Sometimes, they see new things and the possibility of having a different interpretation this time. Meaning, they woke up on the other side of the different side of the bed. At may iba na silang appreciation. And yung case kasi na yun, hindi naman unanimous. So, si Kagiwan, Chilyonen dissented. They both dissented. So baka pwedeng mangyari, may bagong i-reverse composition ng court. diba? I-reverse nila yung previous decision. Yes. And now, make it mandatory for the president to disclose his health status and do, maybe even include the hair follicle test. Huh? And we will be happy to support that. Akala nyo naman, dahil sa cut and paste nyo dyan. Kaso nga, ang kaso lang, walang batas requiring yung hair follicle test. And since DDS kayo, sabihin nyo sa mga DDS in Congress na mag-file ng batas. Bill. Yeah. Oo, diba? Making it mandatory for all government officials and employees. Ang dami na nating mandatory dito, diba? Para it applies to everyone. At saka lahat ng politikong magiging government official. Hindi lang yung mga ayaw nyo, kung hindi pati yung gusto nyo. Pero may question dito kanina. Paano kung halimbawa naging mandatory ang hair follicle test? Paano kung wala silang hair? I will not dignify that question. Tinatanong nyo. Sabi niya, Prof, kapag may yung favorite senator mo, yung nagpa-hair follicle, ito yun, kanino papangalan yung result? Tinatanong ko, paano kung walang hair, paano magpapa-hair follicle test kung gagawin mong required ang hair follicle test? Dapat may provision doon. In the absence of hair to do hair follicle test, ano ba mga alternative? Kasi ang maganda sa hair follicle, nakikita mo yung history eh. 'Di ba sa blood kasi, makikita mo yung presence of drug sa moment na yun. But can you test the history of use pagka sa blood? I actually don't know. I don't know. I think may period lang yun na lalabas. Sa hair follicle kasi makikita mo yung history. Diba? Sabi ni Patrick Michael, ang alternative daw, armpit hair follicle test. I'm not sure. O kaya I'm not sure kung nagbibiro ka. Kilay. Ano sabi ni Jingjing? Pwede din daw yung ilong hair. I don't know. Baka naman totoo lahat ng sinasabi nyo. Why would it be only sa head, di ba? Diba? Oo nga. Other hair, body hair, may be used. So, dapat tandaan nyo po na mailagay yan sa provision ng batas. Kapag mga DDS, yung mga alay nyo, pag po sinasabi namin alay, hindi yung inaalay sa Diyos na DDS, no? Alay sa Diyos na Duterte. Yung sinasabi naming alay ay ALLY, alay. Ally. Comrade in arms. There's no law requiring the president to submit to a hair follicle test. And the issue on whether I have to disclose my state of health has already been decided by Supreme Court in the case of De Leon versus Duterte. So kasalanan ng mga Duterte kung bakit hindi na di-disclose yung health status ng presidente. So yung mga putak ng putak dyan na pinoprotektahan daw si BBM, kasalanan nyo yan eh. Diba? Sabi nga nung Supreme Court, tingnan niyo naman yung presidente. He's working. He's attending cabinet meeting. Nung kay Duterte. Oo nga. Tapos narinig namin sinasabi niya para siyang baliw. Tapos ngayon, kaya si BBM ngayon, nag-jumping jacks. Tumatakbo. Nagli-lift ng, ano ba yung kinakarga niya? Ewan ko. Bigas. Meron din ba siyang lifting? Oo, meron siya lahat. See? Pwede bang gawin niya yung katulad ng ginagawa ng president ng Brazil, si Lula? Weights. Complete sabi nga niya, regime niya. Marcos. Napapakita niya. I invite you, join me in the gym. Let's see kung sino ang... kasi yung mga DDS dyan daming fake news, pinapakinggan nyo, tuwang-tuwa naman kayo, nagpapakalat na namatay na. Tapos, yung mga nagpapakalat na yun, pag nahuli na fake news, pinapakalat nila, nguy. Hirap no, pagpatay gutom yung troll nyo.
Yes, Nagbabakalat ng fake news para kumita. Kakahiya eh. The reason why they spread fake news kasi fake news are actually, fake news, maintriga, spread faster than the truth. At the rate na 6 times faster than the truth. Kaya yung mga fake news spreader dyan, ang hilig-hilig mag-post ng mga fake news, ginagago na kayo, pinagkakakitaan pa kayo, tapos wag nahuling, nguy. Diba? Parang tingnan nyo naman yung mga kredibilidad ng pinagpapaniwalaan nyo, aaminin na the reason why they post things like this for virality. Lord, make me a channel of your peace. Baka wala pa siyang abogado. Ano? Yun lang naisip niya. Wala man akong masamang intention eh. Gusto ko lang Di ba yun nga yung maging sinabi viral. ni, who was that? I forget his name. Oo. Pero yun talaga, di ba? Yeah. Sinabi talaga niya. Oo, diba? Pero yun nga ang problema doon, maraming naniniwala sa mga ganun. Pero alam nyo, tanda din yan ng kahirapan. Isipin nyo yun ang pinagkakakitaan nila. Diba? Yeah. Tapos sasabihin nila mayaman sila. Tapos yung pinagkakakitaan nila, pagpapakalat ng fake news. Kasi naniniwala kayo, tututo kayo, tapos pinapakalat nyo rin naman. God. Diba? Mapagod din Prof. Shelo sa inyo. Kumikita kasi sinishare. Tapos alam niyo yun, parang what kind of moral standards, what kind of human being are you nang pinagkakakitaan mo pagpapakalat ng fake news? Yeah. Doon na lang Tapos yun naman yung pinaniniwalaan nyo. So kung masama na yung taong kumikita sa pagpapakalat ng fake news, anong tawag mo doon sa taong naniniwala sa may nagkakalat ng fake news, tsaka alam mo na ganun yung kredibilidad ng isang tao. May kaso ng estafa. I bet it also applies to Jason sa. May kaso ng illegal recruitment. Diba? Parang reflection nyo din kung sino yung pinapaniwalaan nyo. Diba? But in any case, of course, we support the reversal ng decision ng Supreme Court na not to make it mandatory para sa pagpapublicize ng health condition ng presidente.